Magandang araw guys at welcome ulit sa aking channel. Meron tayo ngayong bisita, isang Sakura na amplifier AB733 USB SD. At meron din tayo ditong weighing scale, yung timbangan guys na digital. At meron din tayong washing machine. Pero itong washing machine guys, hindi ko na to gagawa ng video kasi parehas lang din naman yung issue nito nung ginawa kong video nung nakaraan na nabahaan din kasi to. So palit motor lang yan, so hindi ko nagagawa ng video. Ito namang weighing scale guys, gagawan ko rin ito ng video, pero unahin lang natin muna itong ating Sakura amplifier kasi napakaganda ng amplifier nito guys. Ayan, tatlo yung kanyang lagayan ng microphone at meron siyang control. May adjustment siya. Lahat ng microphone pwede mo siyang individually na i-adjust yung kanyang timpla. Wow! Ang issue nga pala nitong amplifier guys, sabi ng may-ari totally no sound daw siya. Sinubukan ko siyang isaksak pero wala akong narinig na click ng kanyang relay. Mukhang meron itong parts na shorted o may leak. Kaya buksan natin guys para malaman natin. Ayan guys, nabuksan na natin. So simulan na natin mag-check gamit yung ating multi-tester. Kita ba? Ayan. Una, check natin yung mga transistor. Ito, check natin yung base tsaka emitter. Kita ba? Collector at emitter pala. Ayan, walang palo. Kabila. Baliktarin natin. Ayan, wala. Dito naman sa isa. Wala. Baliktarin natin. Wala rin. Oops, ayun, pumalo. Mukhang may problema tong transistor na to. Ayan, kabilaan. Baliktaran guys, pumalo siya. Ito rin, isa, meron. Ayan, meron. So, bali itong dalawang to guys. Itong dalawang 1943. May palo siya, baliktaran sa kanyang emitter at collector. Dito naman, check natin. Wala. So guys, itong dalawang to, ito yung shorted. Tapos, sunod guys, check natin naman itong mga resistor. Itong 5 watts na resistor. Ayan, meron. Meron. Ito. Wala. Itong isa. Ayun, wala rin. Mukhang nag-open din itong dalawa. Itong nasa tapat nitong dalawang transistor. Itong dalawang resistor na 5 watts. Open din siya. So, dito. Okay. Tapos ito naman. Yung kanyang resistor dito, check natin. Ito. Meron. Ito sa kabila. Meron. Ito namang mga resistor dito. Dito banda, check natin. Saglit lang guys, mukhang hindi yata kita. So, lapit lang natin yung ating camera. Ayan. Ito guys, ito yung tinutukoy ko na resistor ito. Ito. Lahat yan, check natin guys. Tingnan natin kung meron pang nag-open. Meron. Nandito yung last, nakahuli. Ayan, meron. So, okay sila guys. Okay lahat itong mga resistor na ito. Ayan. So, ito lang yung may problema. Itong dalawang resistor na 5 watts nag-open. Yung nasa tapat nitong dalawang transistor na shorted. Tanggalin natin at palitan natin, tapos tingnan pa natin kung meron pa ibang parts na sira o may mga kalawang na.
palitan na rin natin. So buksan lang natin guys, baliktarin natin yung board. Ayan guys, natanggal ko na yung board. Tinanggal ko na rin ito guys kasi nabibigatan ako habang binabaliktad ko ito. Nabibigatan ako dito sa aluminum na to. At kaya tinanggal ko na rin dito. Tinanggal ko na rin lahat para magaan. Yan. Mas madali natin siyang mabaliktad. Kasi kailangan natin guys masilip. Baka merong mga kinalawang dyan para makita natin ng maayos. Masilip natin dito. At masilip natin dito yung resistor guys dito na dalawa, tinanggal ko na. Tapos yung dalawang transistor dito tinanggal ko na guys. Ayan, ito yun, ito yung tinanggal natin. Check natin ulit guys. Yun guys, may palo pag binaliktad. Ayun, shorted na lahat ng paa guys. Yan, may palo siya, so shorted na. Itong isa naman meron dito, meron dito. Pag binaliktad wala, pero yung kanyang collector at saka emitter shorted. Yung dito sa kanyang base wala naman, pero yung collector at emitter nya shorted, kaya sira na rin to guys. Tapos itong dalawang resistor na 5 watts na 0.25 ohms, yan wala. Yung isa, yan wala rin. So guys, palitan na natin tong dalawang resistor tsaka dalawang transistor. Tapos check natin yung iba, kung meron pa tayong ibang makitang pyesa na sira, palitan na rin natin. So check ko muna guys. And guys, na-check ko na, wala naman ako ibang nakitang sirang parts at saka wala namang mga kinalawang na resistor at saka maliliit na transistor. Okay naman, nalinis ko na rin pati yung mga flux nya. Nato yung flux natanggal na rin, hinugasan ko siya ng thinner. Tapos yung resistor dito papalitan na natin. Ayan, kompleto na yung 8 resistor. Bago natin ikabit yung transistor guys, check natin para safe. Mag voltage bias muna tayo, voltage biasing. Check natin kung normal yung voltage dito bago natin ikabit yung kanyang transistor. Wala pa akong transistor guys, so order ako. Pag okay na yung bias dito, salpak na natin tapos final test tayo. Ayan guys, na nga pala guys, naikabit ko na yung kanyang supply. Lahat ng kanyang supply binalit ko na, maliban dito sa papuntang preamplifier. Ilipat natin yung ating camera kasi hindi kita. Yan guys, sa base ng 1943 at base ng 5200. So check natin yung bias voltage guys, plug in natin. Tapos power on, tingnan nyo yung tester guys. Tika lang, namatay. Ayan, power on, tingnan nyo yung tester guys. Yun, 0.7. Yan. Yun, nag-click na yung relay guys. Narinig ko, narinig nyo ba? Narinig ko, nag-click na yung relay. So ibig sabihin okay na yan. Ganon din sa kabila guys dito. Ganon din sa kabilang channel, base to base din. Ayan, 0.7. Kasi pag dito tayo sa base emitter nag-check ng bias voltage, medyo mataas. Yan, subukan natin guys ulit. Kung mag-click yung relay, pakinggan natin. Baliktarin na lang natin guys para makita natin yung relay kung nag-click ba talaga siya. Ayan, ganyan. Ayan, tapos tutukan natin ng camera yung relay. Ayan, tingnan nyo yung relay. Yun guys, nag-click siya, power off. Ayan, pagdating ng ating in-order na transistor,
Salpak agad natin tapos final test tayo. Several days later. Ayan guys, ito na, dumating na yung order natin sa online. Wala kasi tayong ganitong parts kaya hindi agad natin natapos yung ating ginagawa. Ngayon guys, ito na, dumating na kasama yung ibang parts din na kailangan ko sa aking mga repair. May paggagamitan ako nito. Ito yung in order natin. Ito, dalawang 1943. Yan. Na-check ko na siya, okay. Kasing bigat din nung tinanggal natin. Ayan. Ito yung luma, ito yung tinanggal natin. Ito yung bago, magkasing bigat sila, mukhang original nga. Saka hindi siya dumidikit sa ano guys, sa magnet. Kabit natin, tapos final test tayo. Guys, naikabit ko na yung mga output transistor, yung dalawang 1943. Ngayon subukan natin. Plug in, power on. Pakinggan natin yung relay kung mag-click. Ayun, nag-click. Tapos play natin yung ating music. Ayan. Volume. Ayun guys, okay na. Yan guys, okay na. Hinaan lang natin. Subukan natin yung kabilang channel. Isang speaker lang kasi guys yung ginagamit ko. Isa lang kasi yung speaker ko. Ayan. Ayan, tumutunog din. Tapos dito naman sa taas. Ayan. Tapos dito. Ayan guys. Okay siya guys. Tumutunog siya lahat. Ayun ako guys. Meron pa akong napansin dito. What? Itong kanyang volume control. Itong volume control niya sa taas. Yan. Rumaragasak kapag pinipihit. Yan. Palitan na rin natin to guys. Pwede naman itong linisin pero palitan na lang natin kasi meron naman tayong pampalit. Yan guys, palitan lang natin ito tapos final test tayo. Ito guys, tatanggal ko na yung isang potentiometer. Ito yung kanyang value B100K. Yung 6 yung paa. So meron tayo nito, kuha lang tayo guys. Ayan. Ito guys, B100K. 6 yung paa. Bago to guys, ito yung papalit natin dito sa luma. So, kabit ko lang guys. Ayan, yung bago nating potentiometer. Kaso lang mukhang mahaba yung kanyang ito, pihitan. Pero okay lang yan guys, pwede naman yung putulan. Ayan guys, naikabit ko na. Naibalik ko na rin yung board dito. Ayan, naibalik ko na yung mga knob. Tapos yung kanyang wirings, ayan. Itong mga wire na i-secure ko na guys. Ayan, nilagyan ko ng tali. Lagyan ko ng cable tie. Ito, ayan. At ito. Ayan. Ayos, secure na siya guys. So, pwede na siyang takpan. Kaso lang, may nakita pa ako isang problema. Ito. Seriously, what the fuck are you doing? Ito guys, yung kanyang mga kabitan ng speaker. Ito kasi sira na. Bali na. Tapos ito maluwag, minsan namamatay yung sounds dahil maluwag. Pag nagalaw to, nawawala yung sounds, bumabalik. So ito naman, ito yung maayos. Itong dalawa, taas tsaka sa baba. Sabi ng may-ari, ito lang daw yung ginagamit niya kasi dito hindi niya magamit kasi sira nga yung mga lagayan ng speaker.
So ibig sabihin yung ginagamit niya yung left lang, left channel. So hindi niya nagagamit yung right channel. So sabi ko ililipat ko na lang muna to dito para magamit both left at right channel gumagana. Kasi wala tayong pamalit dito guys. So dalawa lang naman yung speaker niya, kaya pwede namang ilipat ko na lang to dito. Tapos ito ilipat ko dito. Ayan guys, nailipat ko na. Buo kasi ito guys dito, tapos isang buo rin ito dito. So ang ginawa ko, binaliktad ko pa ganun para magamit yung right channel at saka left channel, kasi isa lang naman ito guys, isa na yung linya nito, isa lang. Tapos ito isa rin, tapos ito isa lang din yung linya nito. So alin man dito sa babaw sa taas, parehas lang yan, left channel. See guys, sarado ko lang, tapos final test tayo. Ayan guys, stable ko na pati yung cover. So plug in natin. Ayan, power on. Play natin yung ating music. Ayan, nag-click na yung relay din volume. Ayan guys, okay na. Excellent. Naan lang natin. Salamat sa panonood guys, at gusto ko ring pasalamatan lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po at pahit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Salamat guys.